Koloses Kabanata 3. Kung binuhay nga kayong kasama ni Kristo, hanapin ang mga bagay na iyon na nasa itaas, kung saan ay nakaupo si Kristo sa kanang kamay ng Diyos. Ituon ang pag-ibig ninyo sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Pagkat patay na kayo, at ang buhay ninyo ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo, na buhay natin, ay magpakita, ay magpapakita nga rin naman kayong kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin kung gayon ang mga sangkap ninyong nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, walang pagpipigil na pag-ibig, masamang pagnanasa, at kasakiman, na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat alang-alang sa mga bagay na iyon ay dumarating ang pagkapuot ng Diyos sa mga anak ng di pagtalima. Na sa mga iyon kayo rin naman ay lumakad ng ilang panahon, nang namuhay kayo sa kanila. Ngunit ngayon ay haborin din naman ninyo ang lahat ng ito, pagkagalit, pagkapuot, malisya, kalapastanganan, maruruming pakikipagtalastasan buhat sa bibig ninyo. Huwag magsinungaling sa isa't isa, na nakikitang hinubad na ninyo ang lumang tao kasama ng mga gawain niya. At isinuot na ang bagong tao, na ito ay napapanibago sa kaalaman alinsunod sa larawan niyang lamalang dito. Kung saan ay walang Griego ni Judeo, pagtutuli ni di pagtutuli, barbaro, est ito, alipin ni Malaya, kundi si Kristo ay lahat, at nasa lahat. Isuot kung gayon, gaya ng mga hinirang ng Diyos, mga banal at mga minamahal, ang mga kaloob-looban ng mga awa, kabaitan, kapakumbabaan ng pag-iisip, kaamuhan, pagbabata, na nagtitiisan sa isa't isa, at nagpapatawaran sa isa't isa, kung ang sinumang tao ay may pakikipag-alitan laban sa kaninuman, kung paanong pinatawad kayo ni Kristo, ay gayon din naman ang gawin ninyo. At higit sa lahat ng bagay na ito ay isuot ang pagsinta, na ito ay ang tali ng pagkasakdal. At hayaan ang kapayapaan ng Diyos na mamuno sa mga puso ninyo, na patungo doon din naman ay tinatawag kayong nasa iisang katawan, at maging mapagpasalamat kayo. Hayaang ang salita ni Kristo ay manahan sa inyo ng mayaman sa buong karunungan, na nagtuturuan at nagpapaalalahanan sa isa't isa sa mga salmo at mga himno at mga awit na espiritual, na umaawit na may biyaya sa mga puso ninyo patungo sa Panginoon. At anuman ang ginagawa ninyo sa salita o gawain, ay gawing lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagbibigay pasalamat sa Diyos at Ama sa pamamagitan niya. Mga asawa, ipasakop ang inyong sarili sa mga bana ninyo, gaya ng ito ay dapat sa Panginoon. Mga bana, mahalin ang mga asawa ninyo, at huwag maging mapait laban sa kanila. Mga anak, tumalima sa mga magulang ninyo sa lahat ng bagay, pagkat ito ay lubos na nakalulugod sa Panginoon. Mga ama, huwag udyukan sa pagkagalit ang mga anak ninyo, baka panghinaan sila ng loob. Mga lingkod, tumalima sa lahat ng bagay sa mga amo ninyong mga ayon sa laman, hindi sa paglilingkod sa paningin, gaya ng mga nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na natatakot sa Diyos. At anuman ang ginagawa ninyo, ay gawin ito ng taos-puso, gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao. Na nalalamang mula sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpala ng pamana, pagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Kristo. Ngunit siya na gumagawa ng mali ay tatanggap dahil sa maling ginawa na niya, at doon ay walang pagtatangi ng mga tao.